And syempre, lapanin po natin yung first trainer natin, si Coach Kevin. Lapanin natin. Marami kayo natutunan. Ayan, so ako naman po, syempre una-una sa lahat, I want to thank Ascendre International and syempre Sir Joseph for contacting me and mag-conduct po ng training about boosting. So, sino na mag-boosting na? Sino pa yung gusto mag-boosting? Ayan, so ako I've been doing Facebook ads po for the past 4 years po. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, quick na pagpapakilala lang, my name po is Rafi Francisco. Ayan, so, and ayun, so thank you so much sa pagpunta dito. Even maulan, di ba, sa labas. So, we appreciate po yung presence po ng lahat ng nandito. Tingnan mo yun sa kaliwa mo. Ayan, sa kanan. Sabihin mo, Unlimited Direct. Unlimited Direct! Ayan. Nakakakilig, di ba? So, syempre, para magkaroon tayo ng Unlimited Direct, i-apply po natin yung mga matututunan natin today. So, for my topic, ayan, Facebook ads or boosting. Okay, paano ba ito? Ayaw gumalaw. Okay. Ako na ba ito, sir? Gamit mo kanina ito dito, sir? Oo, nagamit. Okay, so before doing Facebook ads, for sure may mga leaders na rin dito. So, kung meron ka ng mga members na gusto pong mag-run or gusto pong itry yung Facebook advertising, ayan, so kailangan, ito po yung mga pointers, kailangan na master muna po yung basic skills sa industry natin sa network marketing because Facebook ads, hindi po ito free. So, magbabayad tayo kay Meta para ma-advertise natin yung product or service na ino-offer natin. Number 2, be committed and you need focus. Ayan. Kasi syempre, bawat inquire, pumapatak po. Pumapaldo po si Meta. Si Meta yung pumapaldo. Bawat inquire. Kung kanina kay Coach Kev, di ba, mapapaldo ka pag may mga pay-in. Dito naman po, bawat inquiry is may bayad po siya. So, dito, ayan, note, hahataw ka talaga dapat. Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hahataw na ba yan? Okay, hahataw ka talaga. So before doing Facebook advertising and boosting, ang mindset mo dapat rarat-rat ka talaga. Bakit? This will give you quantity and quality prospects. Marami at quality na mga tao yung makakausap mo. Okay? Because may control ka sa mga tao na makakausap mo. Kasi ikaw yung pipili ng demographic mo. Gets? Yes. Okay. So, next. So, bakit ako nag-advertise on Facebook? Number 1, wide reach of my target audience. Pangalawa, to boost my sales and increase my number of new members. Especially nandito tayo sa pre-pioneering sa Ascendra, diba? Mas offense tayo gumalaw, especially sa pag-direct, mas maganda. Tama? Okay. Yes. Parang hindi kayo kumbinsido na offense kayo dapat mag-ano. Okay, number 3, get specific clients, prospects I want to present the business. And last, I can set my own budget and I pay only by CPC or cost per click. So because of these reasons, yun po yung naging deciding factor ko bakit po ako nag-Facebook ads. Because marami naman prospects. Okay, given. Marami. But the question sa akin before is I want to talk, I want to spend my time presenting the business to those people that is appreciating the business and the vision na meron yung company natin. Gets nyo? Yes. So, ibig sabihin, kung mag-spend man ako ng 24 hours ko, or sabihin na lang natin, 14 hours ko, nag-hustle ako, I want to spend it in a quality way. Okay? I want to spend with people na, alam mo yun, naghanap na sila ng paglalagay ng pera nila. Naghanap na sila ng company na may vision na at coach na magtuturo sa kanila. Ready na ang pang-dating. Okay? Gets? Yes. Alright, so let's continue. Facebook ads creation. Okay, so nakita nyo na kanina, ito yung setup or ito yung process. Content creation or yung pag-create ng content.
pag-set up ng boost, and yung follow-up na gagawin. Because ang paying po, hindi lang po siya sa boosting. Nandun din po siya sa follow-up. Diba? Ika nga, ng mentor ko, the fortune is in the follow-up. Okay, so yan lang po yung tatlong process. Ngayon, things you need to start Facebook ads. Ito po yung mga need mo, Facebook Ads Manager or ad account, Meta Business Suite, Facebook page, syempre, kaching-kaching pera, and creative material. Okay? So, types of ad content. May iba-iba pong ad content. Okay, pipili lang po kayo dyan or kung ano po yung mas makakapag-start, mas confident kayo pwede. Number 1, result-oriented ads. Pag sinabi natin result-oriented ads, nagpapakita ka ng resulta, nagpapakita ka ng mga taong naging successful dito sa business natin. Pangalawa, Ascendra-focused ads. Siyempre, since hindi pa lahat ng tao or hindi pa ganun kadami ang nakakalam ng company natin, pwede mo yun magamit at yun yung maging focus ng advertising mo. Okay? And number 3, value giving din offer. Yun yung discuss kanina ni Coach Kevin. You give something, it could be an idea, it could be pwedeng magtuturo ka, ibigay ka ng value, then after mo mabigay ng value, you offer your services. And number 4, ayan, for professional. Example, if you want to target market na dito sa Pilipinas, then professional market, teachers, police, nurse, etc. So, ibig sabihin yan, specific yung ads mo. So, for a specific profession. Okay, may nakikita ba kayong mga ads na para sa mga teachers? Yes. Para sa mga seaman? So, naka-target on a specific profession yung ads niya. Pwede po yun. Okay? So, ito yung flow. So, di ba sa 5 fingers sa network marketing, yan, prospecting, invitation, presentation, close sale, follow-up. Ang advantage po ng Facebook ads, yung funnel or yung pinaka paghahanap po ng mga clients, siya po yung gagawa. So, ibig sabihin, yung paghanap ng prospect at pag-invite, nandun na po. So, ibig sabihin tayo, if gagawin natin yung Facebook ads, para tayo nag-skip, or hindi naman nag-skip, nagkaroon ng easy way papunta sa presentation. Kasi lahat na makakausap natin, ready na for business. Okay? Then, close deal, ayan, dito na siya gumagana. And follow-up. So, sa follow-up, quick lang na ito po yung personal ko na prepared na follow-up. Ibig sabihin, flow of purchase dito sa Ascendra. So gumawa na po ako ng video from the outside of the office papunta dito. Then kung ano po yung process na moment nagbayad siya. Then results and checks, sales, founder's message, group page, aquarium, per empire, optional. So depende na po sa inyo. Gagawin niyo yung parang aquarium na ilalagay niyo lahat doon yung mga na-close deals niyo. Okay? Nakakasunod? Yes. Alright. So, ito dadaanan ko na lang po kasi na-discuss naman po ito ni Coach Kevin kanina. Ayan. So, people don't buy products or join businesses. First, they follow people who add value to their lives. So, ayun. Diniscuss na ito ni Coach Kevin kanina. So, dito na po tayo. So, sa pag-create ng content, especially pag mag-ads ka, ako personally, I answer these 4 questions to make a relatively valuable content for my ads. Okay? So, it's important to consider that you are clear with your target audience. Kung sino ba talaga yung gusto mong makausap at na-presenta ng business mo. So, understand your target audience, what matters to them. So first, sino ba sila? Sino ba yung yung gusto mong makausap? Is it an OFW market? Is it a professional market? Student ba yan? Gen Z ba yan? Millennials ba yan? So you need to answer that. Number 2, what do they need? Ano ba yung common na problem nila at ano ba yung importante sa kanila na pwede mong masolusyonan? What do they want? Ano naman yung gusto nilang marinig, okay, from their specific demographic or kung ano yung background nila, and how can you help?
So, paano makakatulong ang business or ang Ascender International sa wants, needs, at sa kung sino sila? Let's say for example, OFW. So, na-answer mo na yung first. Who are they? OFW. What do they need? So, ano ba yung kailangan ng mga OFW? They need financial guidance. Kasi maraming may pumapasok na pera, lumalabas din ulit. Tama? Ano ba yung gusto nila? Gusto nila makasama yung pamilya nila na kumikita sila ng pera. So how can you help them? You have the opportunity na kahit nasa abroad sila, pwede silang kumita. So that's how I answer these 4 questions. Para makabuo ako ng content na relative po sa boosting ko. So, ito, discuss ko na lang ng slide. 4 types of value-giving content: educational, inspirational, relatable, and practical. Ayan. So, pwede po yung focus ng gagawin yung video is pwede kayong mag-focus sa educational. Let's say for example, ang target market ko OFW. So, pag sinabing educational content ang gagawin ko, parang yung setup ko is nagbibigay ako ng education sa kanila, how to manage their finances, how can they make savings para pag natapos ang kontrata nila, maka-uwi sila for good. So, yan po yung example. Mamaya may papakita pa kasi. So, simple framework of creating value posts. Ito po sa sa boosting na. So, may tinatawag akong AIDA formula or attention, interest, desire, and action. So, sa attention, start with a strong hook. Okay? Interest, tell a story or relatable insight. Desire, show how it helped you and others, and call to action. So, daanan lang natin yan. So, example, ito po yung sa akin. Target audience ko, OFW market. Ito po yung mga sample ko na contents. So, ito yung thumbnail. So, actually, ang length po ng videos na ginagawa ko is nasa 2 minutes to 4 minutes, mga ganun. So, meron din po kung 1 minute. So, dyan pa lang po sa thumbnail, ano na po, on the face na yung market. Laki ng OFW, di ba? So, ibig sabihin, para po siya na pag nakita po ng target market ko na OFW, automatic magiging curious na siya. Wala pa siya naririnig, hindi niya pa piniplay, nakita niya pa lang yung thumbnail. So, sa thumbnail pa lang, may hook na ako. So, ayan, project para sa mga OFWs. Ito po, inspirational content. Ito naman po is educational. Ito din po, educational. So, may sample po ako dito. Ate Francisco. Paano ba ito mag-play? Walang sound. Walang sounds. So, paano yan ngayon? Walang sounds. Pinaplano din, pero minsan kahit may plano, kulang pa rin. Kasi habang nasa abroad ka, umasahin ka ba na kahit malaki na ang sahod, parang wala ka pa rin naiipon? Parang lahat ng pinaghirapan mo, lumilipas sa lang na parang hangin. Alam mo kung bakit? Kasi ang pera hindi lang pinagkatrabahuan, pinaplano din. Pero minsan kahit may plano, kulang pa rin. Kasi habang nasa abroad ka, lahat umaasa sa'yo. Pamilya mo, bills, minsan may mga emergency pa. Kaya ano ang sikreto? Gumawa ka ng extra income habang nasa abroad ka pa. Hindi yung mag-double job ka na pupusin yung katawan mo kundi yung kikita ka online, kahit part-time lang. Paano yun? Dito papasok ang ginagawa kong digital business. Low risk, low inventory, pwede gawin kahit may trabaho ka na. Kung ready ka na mag-ipon at mag-grow ng extra income habang nasa abroad, message mo lang ako. I'll guide you personally. Okay, so yan yung isa sa mga content. Then sa Pinas naman, gumawa din ako ng another content. Yun lang, loading lang siya. Ang 3 ways na ginawa ko, how I get my first 6-figure income. Oh, yun lang. Nag-loading siya. By the way, i-view nyo na lang yung page ko, pa-follow na lang din. Nandyan po, naka-upload lahat. Hindi po ako nagtatago ng ads. Naka-post po lahat ng ads ko. Ayan po yung page ko. Huwag nyo lang po i-download tsaka i-add din ha, kasi magmamahal yung ads natin pareho. Pwede lang po kayo kumuha ng idea, kumuha po ng insights.
But yung mismo yung ad, okay, pakiusap lang po, ha? Huwag po natin i-download. Okay. Alright, so dito na tayo. So, gets na po yung content na na-discuss ng ni Coach Kevin. So, para mas mabilis niyo po malaman yung or magkaroon talaga kayo ng pinaka-visible na idea, visit nyo na lang po yung page ko. By the way, so eto po yung next. So mga hindi pa po marunong mag-create ng page, madali lang po. Picture nyo na lang, follow nyo po yung instructions. Hindi ko na po masyadong step by step. Dito po sa page name, ako po personally, ito personal preference ko, nilalagay ko po talaga yung name ko. Tapos, per target market, iba po yung pangalan ng page. Let's say, for example, ang market ko is OFW. So, meron po akong isang page, ang pangalan po is Good News by Rafi Francisco. Ay, Good News OFW by Rafi Francisco. So again, yung hook po, nasa thumbnail, nasa page name. Okay, guess nyo? If you know, you know. Okay. Masyado ba ako mabilis kasi parang hinihingal ako. Pabal nga ng coffee ko please. Sa ano. Hinahabol niyo ba ako? Bakit parang hinihingal ako? So, may iba rin po, marami po akong pages. May page po ako Lucky OFWs by Rafi Francisco. Thank you. Meron po akong Let's Go OFW by Rafi Francisco. Yun. So, yung page name ko is aligned siya dun sa target market ko. Yun. Tapos, category, usually ang nilalagay ko po dyan is non-profit organization, personal brand, or personal coaching, etc. So, lagay nyo lang po dyan. Description, pwede lang pong lagay nyo, project for FWs, or kung sa market po sa Pilipinas, looking for Filipinos who wants to earn online using their phone. Then, the rest po, pwede nyo lang po yung gawin later on. So, pag hindi nyo po alam kung para saan siya, skip nyo lang, okay lang naman po. Then later on, pwede naman po yung fill outan. Ayan pala. Ayan, so yan yung mga pages ko. Ito po, hindi nyo ito makikita, naban mo yun eh. So ito, meron pa yan dalawa. So marami pa akong pages, nasa more than 10 yung pages ko. Ayan, so sample bago yung page mo kasi marami nagsasabi, okay lang ba mag-start na yung followers ng page ko is hindi pa libo? Okay lang po kasi ako nagsimula ako, konti lang naman po yung bagong gawa tapos pinalay ko lang sa mga full-timers and members ko. So dito po, before you run ads, your page has at least 30 followers and 20 posts. So, para makita po ni Facebook na totoong page siya. Okay? So, paano nyo gagawin yan? So, may scheduled post naman po. Pwede na kayo mag-scheduled post. Kung gagawa kayo ngayon, Saturday, scheduled post yun na for the whole week, yung ipopost po ninyo. So, 3 times a day, at least 1 post per day after. So, sa first 7 days, post at least 3 times. Then, pagkatapos nun, pwede na lang pong isang post nyo lang. Keep your page active. And this will increase page longevity and relevance score. Okay, so dito na po tayo sa paggawa na po ng ads. So may dalawa po kayong option. Okay, pwede nyo pong gawin yung ginawa ko, lahat po ng niraran ko na ads nakapost ko sa page. Or di kaya kung gusto nyo pong magtago, pwede din naman po. Exclusive ad ang tawag natin dyan. Hindi po nakikita sa page nyo, naka-upload lang siya upon setting up your ads. Pwede rin po yun. So baka may nakita kayo ng mga networker na nakita niyo yung ads nila pero nung binisit niyo yung page, wala doon. So ang tawag po dyan, hindi siya visible o exclusive siya. Okay? So, setting up your ads. Ayan. Sino na dito yung nagsiset up na ng ads? Sino yung hindi pa? Okay. Sa hindi pa po, good luck. Medyo marami po kasi kayong makikita mamaya, pero wag lang po kayong ma-overwhelm. Nilagyan ko naman po ng mga alin lang yung titignan nyo para hindi kayo malito. Okay? So, para mas maintindihan nyo lang yung setup ng ads, pag nag-setup po kayo ng boosting, may 3 po siyang level. Campaign, ad set, ads. Okay? So, ang campaign po, yan po yung goal ng ads mo. So,
So pag sinabi natin objective, pwede siyang engagement, pwedeng traffic, pwedeng pamparami lang ng views, kung ano po yung goal ng ads mo. So sa akin po, and sa mga ginagayad ko, usually ang campaign po talaga namin is engagement, then message. Okay? Kasi gusto natin may makausap. Okay? Then, ang ad set naman po, dito mo po ilalagay yung target audience mo, sino-sino po sila, saan lugar sila, ano yung edad nila, ano yung demographic nila, and yung budget, kung magkano yung budget mo per day. Then, ang sa ad po is yung creative content. Diyan na po ilalagay kung ano yung video na ilalagay mo, tapos kung ano yung message na matatanggap nung tao na inquire dun sa video mo. Okay? So, bakit dalawa? Bakit apat? Hindi po ito pairing, ha? Baka na pairing ko na sa ads. Magkano kaya yung pairing bonus? Ikaw to. Hindi po. Okay? So, ibig sabihin, bakit siya marami? Kasi sa isang campaign, for example, ang goal mo po, paramihin yung increase dun sa video yung ginawa mo or sa OFW campaign mo. Pwede ka pong gumawa ng dalawang ad set or dalawang target audience. Let's say, for example, yung isang ad set mo, ang target audience mo nasa Asia, yung countries lahat nasa Asia. Yung sa isa namang ad set mo, nasa Middle East lahat. Pwede po yun. Para hindi mag-sagol-sagol kung sa Bisaya pa. Oo, mag-mix-mix. Mag-mekos-mekos ang audience mo. Pwede ka po maglagay pa ng isa pang ad set. Pwede po doon yung first world countries, pwede po yun. So isang campaign lang siya, pero maraming ad set. Tapos, pwede rin po sa ad set, pwede ka rin po mag-duplicate ng ad. Example, sa Asia mo na ad set, di ba gumawa ka ng video, pwede pa po magdagdag ka po ng isa hanggang pwede pong gawin ilan gusto mo. So mamaya, i-discuss ko po sa inyo yung strategy ko, paano po ko gumagawa niyan. So yan. Okay? So punta ka lang po sa facebook.com business tools. Ayan. Or ads manager, type mo lang sa Google. Then nakikita mo na po yung click mo lang. Punta ka po dito, go to ads manager. Wala po kayong makikita dyan kung hindi po nakalagin yung Facebook mo. So lagin mo muna para makita mo yan. Then, so dito may laptop. Yung walang laptop, sa phone lang. Pwede rin po kayo mag-setup sa phone. Tandaan niyo lang po yung process, pareho lang po. Okay, iba lang po yung nakikita nyo. Pero yung flow niya, same lang. Okay? So, pagpunta niyo po sa Ads Manager, ito po yung makikita nyo. Yan, bubungad sa inyo. Punta po kayo sa upper left. Yan, upper left, makikita nyo po dyan yung campaign. Ayan, campaign, ad set, ads. Yung diniscuss ko kanina, nandyan din po siya. 3 layers of ad campaign. So, ayan, umubo na. Okay lang po kayo dyan. Paki-check po, baka dumudugo na yung ulo. Lang po. Medyo technical po ito, pero bear with me. Kasi the moment na matutunan nyo po yung skills na to, mamanihin na lang po yung bandila rin. Okay? So, ayan. Diyan sa campaign, makikita nyo po yung create. Di ba na ganyan yung campaign? Ayan, campaign. Sa ilalim po niyan, create. Click create, then engagement, then continue. Ayan. Tapos, magpa-pop up po yan. Tatanungin ka niya kung gusto mo ba na tailored na ng Facebook yung campaign mo or magmamano-mano ka. Okay? Kung gusto mo pong si Facebook na yung gumawa, pwede ka po dito. Pero ako, hindi ko po ito ginagamit kasi gusto ko may control po ako dun sa setup ng ads ko. So, ang kiniklik ko po manual. Yan. So, pag clinic mo lang po yung manual, ito na po yung magpa-pop up. So, kung titingnan nyo po sa upper left nyo, nandyan na po yung parang layers. Ayan na po yung, ito yung ad campaign ko, na-rename ko na po. Then, ad set and ad. So, sa ad campaign mo na siya. So, makikita mo rin dito, editor ad campaign name. Then, ito kayo makikita mo. Then, click next. Pag next mo po, automatic magiging ad set na siya. So, ipupush ka na ni Facebook na mag-set ka na ng gusto mong market. So, pipili ka po ng page kung saan mo gusto mong i-set up. Tapos makikita mo po dito sa right side yung audience and result meter. Hindi po talaga yung term ni Facebook. Gawa-gawa ko lang po yan para mas mabilis natin maintindihan, ha? Baka na-attend po kayo ng ibang training, tapos hindi mo ganyan yung tawag dyan.
Hindi po talaga ako dito, but ito yung personal na ginagamit ko. So para mas makikita niyo po, ito na po yung parang metro kung gaano po kadami yung makakakita ng ads mo per day, depende sa budget mo, at kung gaano po kalakas from narrow to broad, kung gaano po kadami yung marireach po ng ads mo. Then, ilang conversations per day and ilan ang tao marireach per day. Okay? So next. Okay, so set up daily budget. So example, 200 per day yung setup ko, then nagsiset ako ng end date, usually 1 month yung end date ko. Huwag kayo mag-alala kasi may extend yun naman po ito. Kasi pag hindi nyo po siya sinet, wala naman actually maano, pero tuloy-tuloy po kasi yung pag-run ng ads. Then basic experience ko, mas mahal. So as much as possible akong ginagawa ko, nagsisend ako ng end date. Then kung mapapansin nyo, pag set up ko po ng 200 per day, ayan, bumaba po yung conversion or conversations. Ganina from 20 plus, ngayon 16 na lang. So magdedepende yung dami ng conversation sa budget. So makikita niyo po dyan lahat. Okay, next. Then, scroll down niyo pa po, makikita niyo po yung locations. So makakaset po kayo ng audience niyo. So let's select countries you want to run at. Pwede pong country, pwedeng city, pwedeng province. So kung Philippine market po yung gusto niyo, pwede pong Metro Manila, Pasig City, gano'n. So pwede po yan. Then, pwede rin po kayo mag-exclude ng Philippines. Ngayon, hindi ko na po ginagawa to. Okay? So, tinry ko lang po to before, pero to be honest, ngayon, wala na po yung ganyan. Hindi ko na po in-exclude yung Philippines. Kasi may iba na yung demographic ng Facebook nila. For example, OFW. Pag in-exclude ko yung Philippines, tapos yung address nila sa profile nila may Philippines pa, pwede ma-exclude sila ni Facebook. So, hindi ko na siya ginagawa ngayon. Okay? Then, age. Ayan, pili po kayo ng age. Kung ilang taon lang gusto niyo makausap. Meron po dyan hanggang 65 plus. So, nakatry po ako na nakausap po ako ng OFW. Ano na po? Mag-80 na po siya. Nahirapan po ako. After po nun, sinet up ko na po yung age na minimum 50. Oo, para alam mo yun, 30 minuto na po kami nag-uusap, product pa lang po kami. So, syempre nahiya din akong putulin, di ba? Kasi it seems interested naman siya. Kaya yun. Okay, so tapos gender, ayan, pili po kayo kung gusto niyo pong lalaki-babae or puro babae lang, yan, lalaki lang. So sa akin po personally sa OFW market, mas prefer ko po yung mga babae lang. So yun. Ngayon, demographic. So sa demographic, pwede niyo pong i-set up, pwede hindi. Sa akin, siniset up po siya personally because I want na yung makakausap ko is ano talaga siya sa gusto ko na OFWs talaga. So usually nilalagay ko dyan is, for example, yung location is Middle East. So ano ba usually ang mga work ng mga nagtatrabaho sa Middle East? May iba, DH, may iba nurse, ano ba? Caregiver. So yan po nilalagay ko, housekeeping, childcare, motherhood, Philippine Airlines, at kung ano-ano pa. Ayan. And so, interests. So, makikita niyo po dyan. Pwede niyo pong picturean para magaya niyo. Tapos po mailalagdag tayo, message niyo ko. Okay. So, ayan, remittances sa inyo yun. Usually po na-interest sa mga OFW or common nila na ginagawa na pinopost nila para mas mabilis makita ng Facebook. Ngayon, pwede po kayo magdagdag ng language. Option niyo po yun. Pwede po kayo magdagdag ng Filipino and Cebuano or Filipino lang. Call niyo na po yun. Ang advantage nun, ang mag-inquire usually mga Pinoy talaga. Ang disadvantage naman nun, bababa kasi yung yung meter ng kokonte pa. So usually pag gano'n ang nangyayari, pagkamahal yung per message. Yan po siya. Then, next dyan is placement. Saan nyo ba gusto makita yung ad nyo? So pwede po kayo pumili, Messenger, Facebook, Instagram. Ako po, hindi naman po gamit sa Instagram yung OFW market, so hindi ko na siya sinasama. So, yun. Then after nyan, dito na po tayo sa ads na. So, yun na po yung pinaka-setup sa engagement. Actually po, ang pinakamaraming kailangan i-set up yung engagement. Sa ads po,
Yan. So, click mo lang po yung setup. Ito po yung sinasabi ko kanina. Pag gusto mo na walang makakita ng post, anong ad mo, create ad ka, tapos upload mo mismo yung video. Pero kung naka-upload na sa Facebook mo, use existing post na lang. Then select post, then mamili ka na lang na kung anong post ang gagamitin mo. Ayan. So, select post. For example, ito. Ito yung post. Then after that, create conversation builder. So pag sinabi natin conversation builder, pag nag-click yung prospect mo, yan ang automatic na makikita niya na parang ikaw yung nag-message. So, click mo lang yan, then click edit. Yan. Wait lang. So dito, pag wala kang laman yung ano mo, yung ads mo, hindi ka po talaga makakaroon ng ads. Ida-divert ka po niya sa payment. Okay, so magbabayad ka muna. Mag-load ka dyan, pwede Gcash, pwede kung may debit card ka, credit card. Pero ako po, Gcash yung ginagamit ko kasi one time, ano po ako ng debit card, yung credit card, na-shock na lang po ako, may 10K na po ako na bill. Shock yarn. 3 days lang yung nag-run. Okay, so dito po kasi, pag naubos na yung budget na nilagay mo, automatic na siya mag-stop. Pero pag may laman yung card mo, at dire-diretso po siya. So example, magbakasyon yata kami nung La Union, pagbalik ko, patay, 10K. Okay. So pag may laman na po, ayan, so click mo ulit to, then publish. So ito po yung conversation builder ko. Hi, pangalan ng prospect, masaya ako at nag-inquire kasi mula na natin. Saan bansa ka po ngayon at gaano ka nakatagal dyan? Para lang meron lang siyang i-reply agad. Okay, then publish na. So once publish na, maghintay ka lang ng 1 hour, minsan less than 1 hour nga eh. 1 hour to 4 hours for your ad to be approved. Ayan. Ito yung tip, sabi ko kanina, if you want to try other locations, you can duplicate the existing ad set and change the location of the duplicated ad set. If you want to try another ad creative, yung content, you can duplicate the ad and change the post or ad, same location applied. Parang ganyan. For example, ito po yung ad ko. Gusto ko kung mag-try ng ibang countries. So click ko lang to, 3 dots, duplicate. Ayan. So may dalawa na akong content, ay ad set. Sa isang ad set, meron akong dalawa. Sa isang campaign, may dalawa na akong ad set. O, di ba? Pati ako narito. May dalawa na akong ad set. Meron akong worldwide. Pag sinabing worldwide, yung mga countries dyan, usually Greece, Italy, France. Yan. Then meron akong custom audience. Yung custom audience ko is, yan yung Saudi, Singapore, nalo ko na dyan. Then, sa isang ad set, marami po akong content. Apat. Bakit ganon? Ganon siya kasi gusto ko lang, bakit? Bakit siya marami? Kasi personally ako po, for example, mag-run ako ng ads. Meron na po ako nakaprepare na 4 to 5 videos. So, pag nakagawa, pag nakapublish na po ako, yung una, i-duplicate ko siya, tapos papalitan ko po yung mga videos. Diba? Tapos i-run ko po siya ng 48 hours. Huwag kayong mag-alala, kasi hindi naman yan 200 bawat isa. Ang bayad po per ad set. For example, 500 yung budget ko sa worldwide. Hahatiin niya yun kung sino yung pinakamagandang performance. Pag sinabi natin pinakamaraming performance, sino doon, anong video ang pinakamaraming nag-review, pinakamaraming nag-comment. So doon yung bibigyan niya ng mas malaking budget. Hindi siya, pag nag-duplicate ka nito, 500, 500, 500, 500, 2K, hindi po ganun. Per ad set. Okay? So bakit nag-run ako 48 hours ng marami mo ng video? Para malaman ko alin doon yung mas maganda yung performance. Kasi pag malaman ko yung maganda yung performance, ay itong video na to marami nag-comment, marami nag-message, mas marami nag-inquire. So i-off ko na yung ito. So ito na yung i-run ko. Kasi minsan mag-run tayo ng ads, isang video lang. Tapos reklamo ka sa apply mo, nag-run ako, 500 yung nag-gastos ko lang, nag-inquire. Kasi yung video na ginawa mo, hindi siya nagpa-perform. Kulang sa energy. Kaya, mas maganda, marami kang ginawang video para ma-duplicate mo lang. Then, kung sino yung pinakamagandang performance, diba? Kung may nag-tumbling dyan sa video mo, eh di yun yung on mo, diba?
So para hindi ka ma-stress. Ayun natin ang stress. Diba? So, ganun lang. Hindi po mahirap gumawa ng ad. Akala lang natin. Kailangan mo lang malaman yung parang pinaka-process at ano yung mindset mo nung nagagawin mo siya. Okay, answering inquiries. Yan. So, the moment running na yung ads mo, syempre, nandyan na po yung mga inquiries. Ayan. So, dalawa po yung inquiries, dalawa yung titingnan nyo. Message, saka comments. So, may mga nag-inquire po sa message, may mga nag-inquire po sa comments. So, ito po yung script ko. Picturean nyo na lang. For example, di ba, ito yung conversation builder. So, nag-reply na siya nandito ako ngayon sa Halil, Saudi Arabia. So, ang next po is, yan na po. Nagsasend na po ako ng link ko ng messenger. Ayan. Yun. Minsan nilalagay ko lang po dito na yung mismong pangalan ng Facebook ko. Hindi ko lang nalagay dito. Pero nilagay ko minsan na pag hindi po gumana yung link, i-search nyo po ako na ito yung pangalan ng Facebook. Tapos, ito po yung sumunod ko. Para makita nyo. Yun. So, ito. Tapos, click mo yung Facebook logo sa right side, upper right. Add mo siya sa Facebook, then message mo siya. Then, ito na po yung conversation namin. May pa-picture. Diba? So, hello po, thanks sa pag-inquire. Gusto ko po tulungan sa opportunity. Pwede po akong tumawag. So, nagpo-call po agad ako. Pag hindi available, nagsisend po ako ng video na at least meron lang siya mapanood muna. So, pwede po yung video na yan, yung mga video natin dito sa Ascendra, ano nyo po, send nyo sa kanya, para may idea na siya. Or kung may nagawa na po kayong video sa mga nag-check na na-interview nyo, pwede po yun. So, depende na po sa inyo. Call nyo na yun. Tapos, pag available na siya, saan nyo po siya i-call? So, usually ako, pag hindi available agad, tinatanong ko mga anong time po para maset ko sa schedule ko. Then, nag-call na po kami, close din po siya sa call, kaya importante na marunong na po yung nag-ads paano mag-close deal. Kasi automatic form, then send na po ng details. So, yun. Then, follow-up. So, yan po yung mga follow-up po. Pinainstall ko siya ng Zoom. Ayan. Nag-follow po ako sa kanya ng mga activities, then events. Ayan na, receive ko na. So, yun. Ayan. So, ito sa previous company ko because of Facebook, 2 years ko po siyang ginawa. Naka 173 directs. So, dito sa Ascendra, ang goal ko po 200 directs this year. Wow! Gusto niyo rin ba yun? Yes! Gusto natin yun. Tapos na po ako. Marami po ba kayong natutunan? Yes! Ayan, so, wag po kayong ma-overwhelm sa Facebook ads. Most po kasi ng mga distributor or members, hindi nila tinatry yung Facebook ads because parang feeling nila masyadong technical daw, masyadong ano daw. But, to be honest, it seems overwhelming at first. But the moment you used to it, na ginagawa mo na siya, at nakita mo na yung pinaka-basic na need mo makita, at basic na need mo ma-apply ba sa personality mo, sa way mo na gusto mo na magkaroon ka ng sino ba yung mga gusto mong taong makausap, madali na lang po siya. So, di ba? Naintindihan niyo naman po yung training ko? Yes! Hindi na.